Magandang hapon po sa inyo lahat. Nandito po ako sa Church of Jesus Christ, the Blessed and Glory of God International sa Banay-Banay, Cabuyao, Laguna. At interviewin ko po ngayon ang leader ng sinabi ko pong organisasyon na si Pastor Abraham Villagomez. Magandang hapon po. Good afternoon. Sige po. May tatanong po kami mga questions. Ito lang po. Ano po bang family background niyo? Family background ko ay ako'y galing Bicol. So, napunta ako dito sa Laguna year 1999 dahil sa isang pagkakataon na nakabili yung mga kapatid ko ng lupa dito. At during that time talagang paano rin, gusto meron akong itabuhin ng pamilya ko sa Bicol because that time wala na kaming tatay at nanay na lang at 10 pa kami magkakapatid. So medyo hirap na nga yung sitwasyon ng pamilya namin. Sinasabayan pa ng medyo kalukuhan na nangyayari sa akin, nagiging adik, manginginom. So sinend nila ako dito sa Cabuyao para magbantay ng bahay. So dito ako nagpasimula na magkaroon ng isang bagong buhay dahil sa kanila. Tapos, mga ilan pong tao pong hinahandle niyo po dito sa church? Dito sa church, nung start na nag-handle ako dito, year 2008, 2009 na halos nagsimula ako. Ang hinahandilan ko dito ay nasa 20 to 30 katao. So, pero ngayon ay nasa 150 hanggang 200 na sila. So, paano dumamit po siya? Dumamit siya. So, ilang taon na po kayong nagsisilbi yung leader po ng simbahan po dito? So, usually nasa going to 6 years na ako as a leader, as a pastor ng church. Paano po kayo naging leader? So usually, dati ay nasa mission ako as isa akong missionary, tribal missionary sa ating mga native people group like Aitas, Manubo, Igorot. So yun yung work ko dati sa Lord. So nag-start ako ng pagkakataon ng nandito na yung dati kong pastor dito ay napunta ng Greece. So, ako yung hinanap ng pinaka-senior pastor ko during 2009. So, ako yung mula 2009, ako yung tumayo as a leader ng church. So, parang may nag-ano lang po sa inyo, pasok kayo missionary. Oo, dati ako missionary, nag-aral ako nakapagtapos ako ng Leadership Training Institute sa Alabang. Then, dahil nga sa pangangailangan ng leader, at nakikita nila na ako'y qualified doon to lead the church. So kaya ako yung inassign nila as a pastor of this church. So, paano niyo po nababalance yung buhay po sa pamilya niyo, pati po sa buhay po dito po sa church na ito? Usually, pinakamahalaga kasi pamilya. Hindi ka makapag-lead ng ibang tao kung ang pamilya mo hindi mo na i-lead. So, dapat maging best leader ka muna ng family mo before you could be a best leader sa iba. Kasi sayang kung nililid mo yung tao, ang pamilya mo, hindi mo na ililid. So, ang ginagawa ko, nababalansya ko yung time ko na talagang, halimbawa, Tuesday to Sunday. Pero Monday, that is my family day. Pero not only Monday because every day is my family day. Kasi hindi ako pwedeng dumalo sa pagkataon na laging nasa work o nasa pastoring o nasa church na wala akong bonding, na wala akong time ng mga special time sa aking pamilya. Kasi naman po Sunday po kasi yun po yung araw po nang mag-work po kayo as a pastor sa church po. Tapos ano po yung formula po ninyo para maging successful po kayo? Siguro nakita ko ang pinakamagandang formula to be a good leader. Kailangan ang buhay mo ay connected sa Diyos. So pag hindi ka magiging successful leader kung wala ang Lord sa buhay mo. Because naalala ko yung sinasabi na kung ang bulag ay gagabay sa kanyang kapareho bulag, kapwa sila mahuhulog sa bangin. So, pinakamagandang bagay na dapat para makapag-lead ka ng tao ay kailangan meron din sa iyong nag-lead. Tapos ano po, may naging influensya po ba kayo para po gumabay po sa inyo bilang leader po? May nag-influensya sa akin. Opo. So, usually, ang isang bagay na nag-inspire sa akin na mag-lead ay dumating doon sa pagkataon na ako rin kasi ay papariwara na yung buhay eh.
Yung talagang sabi nga, isang saltik na lang, rehab na ako. Pero meron taong nag-lead sa akin. Papalapit sa Panginoon. At naging inspirasyon ko yun. Ang sabi ko, kung siya na i-lead niya ako, nabago yung buhay ko. So, ibig sabihin, kaya ko rin mag-lead ng maraming tao para mabago. So, ang naging inspirasyon ko para mag-stand ako as a leader is yung mga barkada ko na nag-lead din sa akin. Pati na rin po si God. But pinakasentro lahat, ang pinakasentro po ng lahat ng leadership ay walang iba kundi ang Diyos. So, my pattern ng leadership is no other than Jesus. Meron po ba kayong mga greatest achievements na natatanggap po sa pagiging leader po ninyo? Siguro, pinaka-greatest achievements na para sa akin is yung marami akong nakikita ng buhay ng taong babae. Because yun ay talagang priceless yun. Kasi parang nade-deliver niyo po yung salita ng Diyos sa kanila po, kaya po parang sila nagbabago. So, kasi more than pa yun sa plaque, yung sa plaque, more than pa yun sa trophy. Ano po yung mga mahihirap po ninyong mga challenges sa career po ninyo as a pastor? So, grabe. In 2 years of my pastoring, gusto ko na mag-white flag. Surrender na ako. Because ang hirap i-lead ng tao. Lalo na para sa Panginoon. Pwede mo silang ma-lead sa ibang bagay na madali. Pero pag sa Panginoon, para bang ang hirap. So, para bang dumarating doon sa pagkakataon na para bang during that year, in 2 years time, parang gusto ko nang lumip up doon sa paglilid sa mga tao. Pero lahat ng bagay na nakita ko na sa Diyos lang talaga ako sumantig. Kaya sabi ko, hindi ko magagawa kung wala ang Panginoon. Tapos, ano po, yung mga mahirap pong bagay na inyo pong natamo nung leader pa kayo, paano nyo po ito maisosolve po agad? So, sa akin, ang meron kasi akong na naging motto ko sa leadership. If I change, everything will change. Sa leadership, ang unang nababago ang leader. Ito po yung mga ginawa ko pong questions. 3 lang po siya. Meron po ba kayong mga goals na gusto nyo ma-achieve sa pamumuno nyo po rito sa simbahan? Siguro ang pinaka-goal ko na gusto kong ma-achieve sa buhay at bilang leader. Ang sabi ko nga, nung time na nag-start ako mag-lead dito na 20 pa lang yung tao, ang sabi ko, gusto ko maging 100 to. So ngayon, nangyari yung 100 more than pa. So, dumating sa pagkakataon, ang pinaka-goal ko, sabi ko lagi sa Lord, magiging thousands to. So, dapat sa leadership, the more na nag-grow ka, lalo ring lumalaki yung capacity mo para maabot yung isang mas mataas kong bagay. Meron po ba kayong mga strength bilang leader, pati po mga kahinaan? Usually, lahat ng tao may strength and weaknesses. Pero, ang isang bagay na masasabi kong pinaka-strength ko ay ang Lord. At dumarating naman ako doon sa pinaka-weak part ng buhay ko. Mga nasasaktan minsan kapag yung tao tinuruan mo na ng tama, hindi pa rin itatama yung buhay. Medyo sa part na yun, yun ang bagay na nagiging kahinaan ko, na parang mapatalikod lumuluwa ako. Ito po, bilang pong leader, may mga nakikita po ba kayo sa mga kabataan natin na isa pong characteristic bilang pong isang leader? Siguro nakikita ko sa mga kabataan na talagang sa simula pa sinabi ng Bible na bawat tao ay maglilid at magiging leader. So usually isang bagay na nagiging pa ako dito sa church, ang sinasabi ko lagi dito sa church, ang goal namin is to make every believer as a leader. Because talagang kaya ng Diyos nilikha ang tao to lead. Kaya nakikita ko na kapag nakakakita ko ng kabataan, bawat kabataan may capacity and potential to lead. Yun isang bagay na lagi ko nakikita. Hindi ako tumitingin na wala akong pag-asa. Because ang Diyos ay punong-puno ng pag-asa. Kaya bawat taong tinitingnan ko lagi may pag-asa. Na meron siyang capacity and ability na someday magiging leaders. Tama po. Kasi yung mga kabataan po kasi ngayon,
Kasi di ba nga po sabi po ni Jose Rizal, kabataan po ang pag-asa ng bayan. Pero sa panahon po ngayon, kasi yung iba pong kabataan nawiwili na po sa mga iba-iba pong mga bisyo po, mga kalokohan. Pero yun nga po, yung sa inyo po, nagre-recruit pa po kayo ng kabataan para lang po mapagbago po yung kanilang buhay para na sa ngalan ng Diyos. Oo. So usually, lagi kasi ako may prinsipyo ng gano'n, na para bang lagi ko na halimbawa, yung isang kahoy na pabulok na, isang kahoy na parang nilulumot na, sa paningin ng iba wala nang silbi. Ang nagiging batayan ko dito ay yung manguukit, yung manglililo. Sa paningin ng iba, yung kahoy na yun panggatong, pero sa kanya, kaya pa pala niyang gawin mas maganda yun. So, pwede pa niya palang gawin yun isang agila, o isang skulptor, no? Sculptor na darating sa pagkakataon, magkakaroon ng image na magbibigay ng mga memory sa tao. So kaya ang lagi kong paningin, kahit ang tao, ang buhay ng tao wasak, someday, he can be a leader. So, okay po, tapos na po ang interview natin. Maraming salamat po, marami po talagang natutunan po bilang pong isang pastor na nagbibigay po ng inspirasyon sa mga kabataan, particular rin po sa ibang tao. At maraming salamat din po sa pagbibigay ng mga gabay sa mga salita ng Diyos. Maraming salamat po. Thank you very much. God bless.